Dear Mommy Annex, umpisahan, Mommy Annex, ang aking bigyan niyo ng oras ang aking liham ng nakaraan. Mommy Annex, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa panahon na iyon na naiwan ako sa 4 na mga bata at kapapanganak ko pa lang nung panahon na iyon, Mommy Annex. Lalo na yung umiiyak silang sabay, Mommy Annex. Hindi ko alam kung saan ako lulugar at kung paano ko sila patatahanin. Dahil simula't simula pa, Mami Annex, si Verhel na ang nag-aalaga sa mga bata. Siya na rin ang naglalaba, nagluluto pag ako ay pagod, Mami Annex. Wala akong kaagapay nung panahon na iyon. Nahiya din naman akong manghingi ng tulong sa mga kapitbahay. Sa tanang buhay ko, Mami Annex, doon lang ako nakaranas ng hirap. Hirap na walang maisaing, walang maulam. Hirap dahil wala akong mahinga ng tulong sa mga panahon na iyon. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos, Mami Annex, dahil kahit papaano ay dumating si Tonton, ang katrabaho ni Verhel, Mami Annex, na siyang kasama niya papunta sa ospital. Ito na rin ang nagbabalita sa akin na si Verhel na admit sa ospital, Mami Annex, dahil sa nagkaroon ito ng lubhang karamdaman, Mami Annex. Sinundo niya kami doon sa bahay, Mami Annex, at sa hindi magandang sitwasyon ang kanyang nadatnan nung pagbukas niya ng pintuan, Mami Annex. Nakaupo ako sa may sahig, Mami Annex, dahil medyo nahihilo ako sa panahon na yon. Dahil siguro sa tsampurado na aking niluto. At wala din naman akong choice kung ano ang kakainin ko sa panahon na iyon, Mami Annex. Dahil isang takal lang ng bigas ang naiwan at isang tableya, Mami Annex, kaya ginawa ko yung champurado. Hindi pala ako pwedeng kumain noon, Mami Annex, dahil kapapanganak ko pala. At dahil doon sa champurado na aking kinain, sinikmura ako, Mami Annex. Buti na lang, Mami Annex, dumating si Tonton at tinulungan niya ako. Tinulungan na rin niya ako, Mami Annex, na ihanda ang mga bata. Dahil wala akong mapag-iwanan sa kanila, kaya dinala ko silang lahat sa ospital para na rin makita nila ang kanilang ama. Kaya sa panahon na iyon, Mami Annex, sobra talaga ang kahirapan na aking dinaranas sa panahon na iyon. Lalong-lalo na nung si Verhel ay nakaratay na sa ospital, Mami Annex, dahil sa kanyang malubhang karamdaman. Kaya Ate, sumunod lang kayo sa akin. Nandito si Kuya Verhel. wala ba sa kwarto si Verhel? Wala ho, ate. Nasa ward lang po siya. Occupied na kasi ang lahat ng mga rooms dito sa ospital. Kaya nilagay lang siya sa ward. Pangmaramihan na pasyente. Halin na po kayo, ate. Sumunod lang ho kayo. Halin na kayo, mga anak. Halin kayo, maghawak kamay kayo. Baka mawala kayo. Nasaan pa? Wala pa ba, Tonton? Malayo pa ba? Malapit na ho tayo, ate. Nakita niyo ho yung doktor? Si Dr. Varsaga ho yan, ate. Siya po yung doktor ni Kuya Verhel. Hali kayo, ate. Kausapin niyo. Dahil para na rin sa kanya malaman kung ano talaga ang kalagayan ni Kuya Verhel. Hali kayo. Doc. Good morning, Doc. Ito yung asawa ni Kuya Verhel. Si Ate Vicky. Mas mabuti na kayo mismo ang nandirito, Mrs. Para sa iyo ko sasabihin kung ano ang kalagayan ng inyong mister. Hindi ko kasi pwedeng sabihin kung sino-sino lang. Dapat sa inyo mismo sasabihin ang mga detalye ng gamutan ng iyong asawa. Ano bang sakit ng asawa ko, Doc? Bakit siya na-admit at nagtataka ako dahil bigla siya nagkaroon ng mga bilog-bilog na mapupula sa katawan niya. At nilalagnat din siya, Doc.
Ano bang nangyari sa asawa ko? Kagabi pa ako nag-alala kung napano na siya. Ikanalulungkot ko, Mrs. Dahil we found out sa mga results ng kanyang laboratory. May sakit ang asawa niyo. SGS. Ang sakit ng asawa niyo, Mrs. SGS, Doc? Anong ibig sabihin nun? Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng sakit nun, Doc. Pakipaliwanag po, Doc. Mrs. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya sa aking office. Pasasamahan kita ng isa sa aking nurse. Hindi ko pwedeng ipaliwanag sa iyo dito sa ward dahil maraming mga pasyente at maraming mga tao na makikinig. Ito ay private matters. So, sasabihan ko yung isa sa aking nurse na samahan ka papunta doon sa aking office dahil medyo magra-rounds pa ako sa aking ibang mga pasyente. Kausapin mo muna ang iyong asawa. Doc, may possibility ba na gagaling ang asawa ko? Simpleng lagnat lang naman yan, diba? At saka rashes. Kailangan talaga siya sa aking mga anak. Hindi ko kaya na mag-isang alagaan ang aking mga anak, Doc. Sa katunayan, kakapanganak ko pa lang nung nakaraang araw. Pinipilit ko lang maging matatag dahil wala akong kasama sa buhay kundi si Verhel. Siya lang yung kaagapay ko, Doc. Sana gagaling yung asawa ko. Mrs., ipanalangin natin na kagaling ang iyong asawa. Kaming mga doktor, ginagawa lamang namin sa abot ng aming makakaya. Pero ang tanging Diyos lamang talaga ang siyang makapagpapagaling ng iyong asawa, Mrs. Ang sakit ng iyong asawa ay hindi lamang simpleng lagnat o rashes. Ito ay may malalim na dahilan at pagsusuri upang gagaling ang iyong asawa, Mrs. Doon ko na lang sasabihin sa office ko ang lahat ng detalye sa sakit ng iyong asawa. Excuse me, Mrs. At ako ay magra-rounds pa. But don't worry, papuntahin ko dito yung aking nurse para samahan kayo papunta sa aking office. Excuse me, Mrs. Sige ho, Doc. Maraming salamat. Nakaalis na ang doktor. Mabuti naman at inalagaan ni Tonton ang mga bata. Buksan ko tong kortina na nakatab doon sa hinigaan ni Verhel. Di ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Diyos ko, buksan ko na to. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Tulog siya. Ihanda ko tong lugaw na ginawa ko kanina. Kahit hindi ko siya mahal hanggang ngayon. Kahit hindi ko pa siya napapatawad. Kahit galit pa rin ang puso ko sa kanya. Kailangan ko pa rin siyang alagaan dahil asawa ko siya. Kasal kami. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Parang hindi ko alam. Ihanda ko muna to. Para pagising niya, nakahanda na yung pagkain niya. Vicky. Buti na dito ka.
Sinabihan ka ba ni Tonton? Oo, sinabihan niya ako. At siya din ang nagdala sa amin dito. Kumusta na pakiramdam mo? Gusto mo kumain? Wala akong ganang kumain, Vicky. Mamamatay na siguro ako. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko kasi masyadong mainit yung katawan ko at makati. Buti na lang at nabigyan agad ako ng gamot ng mga doktor. Akala ko kagabi kakamatay ko na. Masyadong mataas yung lagnat ko. Buti at nakapunta kaagad kami dito ni Tonton kagabi dahil kung hindi, nako, baka magiging biyuda ka na. Ay, ewan ko ba sa'yo, Verhel? Mas mainam na magdasal ka para gagaling ka dyan sa sakit mo. Hindi ko kaya mag-isa, Verhel. 4 ang mga anak natin. Hindi ko kayang alagaan ang 4 na anak na mag-isa. Lalo pat kakapanganak ko pa lang nung nakarang araw. Wala man lang tayong bigas. Wala tayong ulam, wala tayong masaing, Verhel. 1 taka lang ng bigas ang meron tayo. At ubos na kanina. Nahilo nga ako dahil sinikmura ako. Dahil bawal pala sa akin ang champurado. May nakita kasi akong tabliya doon sa may cabinet sa kusina. Nilagay ko yun. Di ko alam kung expire na yun o hanggang kailan pa yung tabliya na yun. Kailangan kong kumain kasi nagpadidi ako. Ay, naku, Verhel. Kumain ka na. Oh, ito yung natira na champurado na niluto ko kaninang umaga. Siguro pag mamatay ako, mag-aasawa ka kaagad, ano? Dahil alam ko naman na hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin dahil sa nangyari noon. Siguro agad-agad mo akong palitan. Talaga? Maghahanap talaga ako ng iba. Kaya magpagaling ka dyan nang hindi ako maghanap ng iba. Taong to, kung ano-ano pinagsasabi. Alam ko naman yan eh.